Hey guys, what's up? My name is Sean Menu. Today, tara, pag-usapan natin itong bagong statement. Ewan ko, hindi yata nakakainom ng gamot to si Bongbong Marcos. Kung ano na lang pinagsasabi, natatawa na lang ako. So, inintroduce niya rito si Senator Tolentino as the first responder ng Yolanda. Ganyan siya kagarapal. Hindi mo alam kung, sabi ko rito, tangina na to, credit grabbing na, tinungaling. Alam mo kung maalala natin guys, kung paano si Leni Robredo nung panahon ng kanyang campaign noong 2022. At si Leni Robredo guys, may sinasabi, pero totoo naman. Etong si Bongit, si Bongbong Marcos, credit grabber na, sinungaling pa. Pakinggan natin siya ha. Alam niyo po, yan ang record na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Ito ba si Bongit, ipapatawag ba to ng TRICOM? Kasi kaya nga nagkakaroon ng pahiring dyan sa TRICOM. Para makagawa daw ng framework at ma-regulate ang ng social media. So obviously dito si Bongit, malinaw pa sa sikat ng araw. Kung gagamitin natin yung definition ni Mama Lutikia, na alam mo ang tamang balita pero pinipilit mo o intentionally sinasaba mo yung mali. So ito, clearly fake news. 'Di ba? Clearly fake news. Tuloy. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Hindi ko naman maintindihan, bakit hindi siya kinorek ni Tolentino? Alam naman ni Tolentino that he was not the first responder. 'Di ba? Pakinggan natin. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who years ago, on November 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operations. Pagkarami-raming vehicles nung basahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Leyte. Child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? Guess you were born into this evil world. Napo natin ng Yolanda. Paano kaya kinakaya ni Bongbong Marcos yung mga pinagsasabi niya? Diba? Sa amin na ng comment dito, palakayin natin guys yung Tingnan niyo yung sinabi ni Noan. Sabi ng Noan, taga Leyte ako at isa ako sa nakasaksi kay PRRD. Siya ang pinakaunang dumating at nagdala ng tulong para sa taga Tacloban. Sabi ng Noel Carillo, wrong, si Tatay Digong lang ang dumating, may resibong mga taga Tacloban. Sabi ng isa, asshole, speech of addict. Sabi ni RR, sabi ni BBM yun si Tolentino, pero ang sabi ng mga taga Tacloban mismo si PRRD yung nakakaya naman kay BBM. Sabi ng Ryan Miranda, taga Tacloban, alam nyo kayo ang nangangailangan si tatay tumulong, andyan si tatay naman na hindi ko maintindihan siya sabi niya. Sabi nitong isa, grabe ka Mr. President, tao ang nagsabing sinong naunang tumulong, partida, hindi pa si Presidente Tatay Digong nun.
Sabi dito, taga Tacloban ako, si Tatay Diggs ang pumunta. Oh, ano sabi dito? Bangag. Bangag talaga, vote straight, PDP laban. Gising na po tayo, wag na tayo magpapabudol ulit, vote straight. Si FPRRD, ang unang dumating na tumulong at hindi si Tolentino. Kahit siguro mga troll ni BBM, magpapakamot na lang ng ulo sa mga pinagsasabi niya. Di ba? Grabing nakakahiya. Ano sabi dito sa ano na to? Ano sabi dito? This was posted in 2018. Duterte among the first responder to Yolanda victims. Ayun na yun. Galing na yan kay Romualdez, ha? President Rodrigo Duterte, then mayor of Davao City, was among the first responder to the plight of locals here when Super Typhoon Yolanda wrought havoc on the country's central island 5 years ago. Thus, Bard Leyte, First District, Yeda Marie na Romualdez, di ba? Hindi ko mabasa to, di ba? As she expressed her gratitude to the volunteers as well as local international donors who immediately came to their aid following the events of November 8, 2013. President Duterte is accompanied by Vice President Leni Robredo and two relatives of victims of Super Typhoon Yolanda in offering a wreath Thursday and a massive grave in the Holy Cross Cemetery, Barangay Diit, Tacloban, Leyte, for those who perished in the 2013 Super Typhoon. Ngayon, kung sa Tolentino nga ang isa sa mga yun, bakit hindi man lang nabanggit dito? President Duterte is accompanied by Vice President Leni Robredo and two relatives of the victims of Super Typhoon Yolanda in offering the wreath Tuesday, blah, blah, blah. We thank the malasakit of all volunteers, especially President Duterte, who was then the Davao City Mayor, for coming to Yolanda hit areas, said Romualdez during the 5th Yolanda commemoration anniversary Thursday. Thank you for the selflessness of all volunteers and organizations that took part and contributed to the recovery and rehabilitation efforts of the communities affected by the typhoon, she said. Romualdez expressed hope that this international committee would continue to give support to storm survivors in light of the alleged inhumane and substandard housing projects put for them. Oh, kahit tapusin natin tong article na to, wala yung pangalan dito ni Tolentino. It will be recalled that the President Duterte has sought the prosecution of those allegedly involved in the housing mess. But the Tin-Old Party List first nominee for the 2019 midterm polls still underscored the progress achieved in building back to get better. Communities in the aftermath of the monster storm that was intentionally known as Haiyan. We have to thank our Filipino foreign friends as well as our national and local governments for their continued leadership and support in the rehabilitation efforts. She urged the government to continue strengthening its disaster preparedness response to climate change. This is why there is a need to create a more durable solution so that the human calamity that happened after Typhoon Haiyan will not happen again. We need to prepare more effectively and respond more efficiently to natural disasters and other emergencies situation. No? Ngayon, ang tanong natin dyan, bakit wala man lang dito nabanggit na nandyan si Tolentino? Diba? Sige nga. Asan si Tolentino dyan? I will agree kung minention nila si what is his name? Si DILG Secretary noon, Marojas. He was very much present there. Maybe nandun si Tolentino but he's not the first responder. Para sabihin din ni Bongbong Marcos na walang tumutulong sa mga hinagupit ng Yolanda. That is outright a lie. Doon pa lang, sobrang ng pagsisinungaling dyan ni Bongbong Marcos. Tapos i-credit grab pa nila kung ano yung nagawa ni PRRD. Hindi si PRRD nga, hindi pinagmamalaki yung nagawa niya sa Yolanda. He worked behind the scene. Diba? How would we know na Duterte was there? Simple lang. Si Anderson Cooper. He didn't even know na si
Si PRRD at that time ay isang mayor. Itong pagkakampi ni Bongbong Marcos, siya ang sisira sa lahat ng mga ng slate niya. As in. Siya talaga. Bakit ko nasabi yan? Dahil itong mga mga galamay niya, I'll show you. Itong mga nasa slate niya, wala nang ginawa kundi mag-explain sa mga pinagagawa niya. Tingnan natin yung yung mga explanation dito. Hanapin ko lang yun. Halimbawa, ito. Sabi ni Pamela Lacson, alam niyo yung Pangulo may access sa lahat ng information yan. Obviously, ang laki-laki ng yan eh. Ang tawag yan, ang laki-laki ng kanyang confidential fund. So I'd like to think merong pinanggagalingan ng kanyang passion doon sa kanyang speech. Utang ina, kung babalikan natin yung sinabi niya rito, asan yung passion doon? Medyo extreme to ha, baka naman meron seryosong security threat. Di lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na-express natin ng subliminal manner. Hindi ko maintindihan, why do they have to explain at interpret yung mga sinasabi ni Bangag Jr. Samantalang we know and we can comprehend kung ano sinasabi niya. Diba? Asan na yung asan pa yung ito. Sabi ni Erich, yung sinasabi niyo na nasa teritoryo o nasa baluarte ng mga Duterte, I'm from Davao Oriental. Diba? Taga Davao naman siya ngayon. Diba pinanganak nga daw siya sa Hawaii o sa Leyte. We hope that yung mga tao will decide hindi naman kami mapapaya sa alyansa. Nagtatrabaho. Tandaan yung pagmumukha na to. Dahil sa kanya, kaya may akap. Okay? Ang akap ngayon, gateway ng pagnanakaw. Dahil yun sa kanyang idea. Sabi naman dito ni Tito Sen, as far as Baluarte is concerned, senatorial ito, you got 35% of the vote, nationwide, you win. 100% you will be in the Magic 12. Getting 35% from Mindanao, it's a big thing already. You don't need that much. Take note. You don't need that much if one-on-one presidential election ang pinag-uusapan, mabigat ang Baluarte. So, ibig sabihin, hindi nyo po kailangan, kayo dyan sa Mindanao, no? Huwag nyo pong iboto itong si Tito Sotto. Dahil ayon sa kanya, you don't need that much. Okay? Ito naman si Manny Pacquiao, ang importante ay ang legasiya na iwan. Tang-ina, wala kang naiwang legasiya. Ang meron legasiya dyan, si PRRD. Ang hindi ko rin talaga magets, why do they need to explain and interpret para maintindihan ng taong bayan kung ano mga sinasabi ni Bangag Jr. when in fact, mas malinaw pa sa sikat ng araw yung sinabi niya rito. Na wala daw tumulong sa Tacloban kung hindi si Tolentino. Diba? Paano ito nakakaya ni Bongbong Marcos? Akala ko malala na sila ni Robredo ng 2022 campaign eh. Mas matindi pala itong si Bangag eh. Diba? Hindi ba loaded? Kaya ganyan mag-isip? Kaya sabi ko, Diyos ko, huwag niyo nang pagsalitain yan. The more na magsasalita yan, the more na masisira yung yung slate niya. The more na walang boboto sa slate niya. Diba? Sige nga, kung kayo tatanungin ko, lalong-lalo na sa mga taga-Tacloban. Si Tolentino ba ang first responder niyo? Wala bang nagawa si PRRD sa inyo? Hindi nga pinagmalaki ni PRRD yung mga nagawa niya sa inyo dyan sa Tacloban. He was very silent. Not until si Cooper Anderson lang nagsabi. So kaya nakakuha ng kapal na mukha to si Bongbong Marcos. Hindi lang nakakahiya, nakakasukan na eh. Diba?